Hindi, pero ako nababother ako dun sa ano, 'di ba, Sa yung Maguindanao. sa Maguindanao Massacre na hanggang ngayon talagang na ang bagal ng usat ng kaso. And to think yung ating Korte Suprema ay gumawa na ng special court para lang yun lang ang tutukan, no? Duminig lang ng ng kaso na ito. Pero Reggie, alalahanin natin lahat ng tactic na ginawa ng depensa, ginawa nila. Oo. Hanggat sa punot dulo na pagkatapos nagpresenta ng ebidensya ang prosecution, pinalit pa yung mga abogado ng depensa. So talagang that's within the rights. Bibigyan pa ng time para maghanap. Tapos nung nalaman nga natin, nagsimula ng presentasyon ng ebidensya ng depensa nung last month, no? Aabot ng 300 ang witnesses. Dami. So sabihin mo, isang araw, isang witness. Dahil may direct, cross, redirect, recross. So talagang isang tao, isang araw, talagang 300 it will take time. Hindi naman araw-araw yung Kung mababalitaan mo pa ngayon, yung ilan sa mga witnesses na aksidente, di ba? Questionable namatay, nawawala. Nasasaksak, ganyan, di ba? So talagang nagkakaroon ng pagbagal. Alam mo, choice talaga ng mga victims yan, lalo pa yung pamilya ng victims, not just to settle it. Kasi isipin mo kung wala talaga silang private na prosecutor, tapos sa piskal lang. And trust me, maraming mga piskal ang shaw-shaw talaga sa court. Talaga marami na akong na-encounter. No? Dahil din sa dami nilang kaso na hinahandle din nila. So, hindi talaga nila matutukan ng buong-buo yung isang kaso. So, isipin mo, no, parang taon, ito, very complicated itong kaso na to. Simple cases like BP22 will take you 5 years. Yeah. Bago ka magkaroon ng, simple lang yun, summary procedure pa yun. Ito, full procedure. Full court proceeding. So, isipin mo kung gaano pa katagal. So, tama yung mga 10 years pa yan bago matapos. Ang question ko, Atty. Reg, does it also contribute to making it, yung mahaba yung process is because sabi nga ni Kong Erin the other day, ang dami daw accused. Marami talaga. Diba? Yan ang problema doon, ang daming accused. Maraming so, does it accused. make the case Kinonsolidate lahat a bit longer? And ang second question ko is, kailangan ba sabay-sabay sila ma-convict? Pwede ba may maunang isa? Tapos pa unti-unti yung iba susunod? Or is it the whole conspiracy? Dapat sabay-sabay Dapat conspiracy. sabay-sabay, Kasi pare-pareho ang kanilang dyan Yung So kahit penalty matapos sa na yung kanila. kunyari kay Andal, Antayin pa yung aantayin pa yung others before they render a final verdict? Hindi, pwede na rin dun. Sabay-sabay na rin. Oo, sabay-sabay na rin ng court. Kasi pag kinuwento yan ng court, tatahitahiin niya yung mga participation ng bawat isa dyan, yung storya So, talagang mababanggit niya yung bawat isa. So parang kunwari tayo, hindi pwedeng si Kongo lang makonvict kasi yung buong show na to, parang lahat natali-tali tayo, 'di ba? Yung pituka natin So, sa penalty. Ano estimated time na matapos to? Well, tingin ko although sabi nila, still hoping before the president steps down Is it in possible, 2016. you think? I think by the end of 2016, hindi abutin nung Hindi. by the end of 2016 pwede. Pero before his term ends, baka mahirapan pa. Hindi yan. Sabi nila, words. important daw kay Pinoy ito because yan ang election promise niya Well, diba na matatapos to Oh, during FOI his din term. Hindi, pero kung titignan mo nasa kamay ng hudikatura yan Totoo. Wala naman talaga Nasa sa kamay ng Presidente. Dapat di siya gumawa ng promise. If ever yung sa kanya lang, yung pabilisin niya, yung panig ng prosecution. Yun na hawak niya. Yung panig ng depensa, hindi niya hawak. Pero kung ito, kasi kahapon or isang araw yata, naglabas si Yusek Valte, si Deputy Spokesperson Valte, ng statement na hindi daw bibigyan ng kompensasyon yung pamilya ng mga biktima ng Maguindanao Massacre because it would be tantamount to an admission on the part of government na may kasalanan yung gobyerno. Alam mo, ako, nung binanggit mo sa akin, yan dapat pag-aralan Yeah. Dahil kung ang government forces, at makikita naman natin, ilang pulis yan ang kasama, no? Ilan na kasama sa pag-massacre. Whether we like it or not, indirectly, may involvement ang government. Kasi sa dami ng pulis, no? Command responsibility yan So para sa akin, dapat pag-aralan uli ng mabuti. Dahil hindi pwedeng maghugas ng kamay ang pamlan dahil sa dami ng law enforcement, yung law enforcers na
kasama at kasangkot dito sa nangyaring ito. Ako naman kung iniisip ko, no, kasi meron rules sa rules of evidence na kapag criminal case at yung akusado ay nag-offer na to compromise the case, it would be an admission. It can be entered as an admission of his guilt or yung complicity dun sa isang krimen, no? So, yun yung sa rules of evidence. Pero kung titingnan mo dito sa kasong Tukom, hindi naman kinakasuhan ng gobyerno. Ang kinakasuhan, criminal case against the Ampatuans. So, if the government gives konting ayuda, 'di ba? Na doon sa ano, it's not actually tantamount to saying that we are saying that it is na guilty ang gobyerno. Plus at the same time, immune from suit ang government. Ang state. Ang state, 'di ba? Kung kahit mag-file siya ng criminal case, walang uubra diyan. Kasi sino magpo-prosecute? Yung government din, DOJ din, 'di ba? So, kung magpa-file naman sila ng civil case, pag civil case hindi na magwo-work yung rule on evidence na yon na kapag nag-compromise yung accused, ano na, parang guilty na, admission of guilt. Dahil sa civil cases, pwede kang mag-compromise. Kasi yun nga ang gusto ng korte, i-compromise nyo na lang pag civil cases para wag na magkasuhan. So, wala nang with due respect, wala nang due respect. Basta mali ka doon, Yusek Valte, doon sa paningin mong yun. Ako So, kailangan dapat pag-aralan nila ulit. yan dahil kailangan talagang bigyan ng something man lang Kaya, yung mga Attorney Reg, tama ka biktima. dyan. Kasi kaya yung mga ibang pamilya ng mga biktima is umuurong na ng kaso, parang magpapayag na lang sila na mag-settlement. Kasi Totoo, sa sobrang nababayaran. bagal na sinabi mo before, sa sobrang bagal ng hustisya, parang yung moral nila bumababa na hindi na yata namin makakamit yung hustisya namin. Kailangan namin kumain, yung mga anak namin, kailangan mag-aral. Ang simple lang yan. Ilang checkpoints ang dinaanan ng convoy na yan na hindi na Tama. nahinto. May kasalanan talagang gobyerno.